everyone! So for our first project, para dito sa bagong niche natin na crochet, we're gonna do this cute little booties. Ayan. So gagawa tayo ng basic booties ng babies. This is for 0 to 3 months old. And gagawa pa tayo ng maraming pattern. Tuturuan ko kayo ng maraming iba't ibang klaseng design nitong booties na to. And yun guys, since first video natin to, kung makikita nyo, nandito pa ako sa kwarto ni Ate Edith. Nakasalampak lang ako dito sa bed niya, tapos may platform lang ako dito sa harap ko at dito ako nag-crochet. So kung makikita nyo yung video ko, baka medyo may konting magalaw or minsan hindi ko na sa sentro sa camera yung ginagawa ko. So pagpasensyaan nyo na guys, hayaan nyo, soon pag medyo settled na tayo, makahanap tayo ng pwesto na mas comfortable at masanay na ako kung saan ko ipupwesto yung kamay ko pag nagko-crochet. Mas perfect na yung mga videos natin. So yun guys, simulan na natin. Enjoy this video! So what we're gonna do today is yung baby booties. So this is for 0 to 3 months. So yung design na gagawin natin guys, yung may mga post dito sa front ng booties and also sa ankle cuffs. Okay? So for this guys, we're gonna use a 5 strands milk cotton yarn. Ayan. And a 3.5 mm hook. Okay? So ito ay yung pang 0 to 3 months old na baby. If gagawa kayo ng pang 3 to 6 months old, ang gagamitin nyo po na hook ay yung 4mm naman. Okay? Pero same pattern pa rin, guys. So, before you watch this video pala, guys, I suggest you watch my beginner's tutorial first. I'll just link the video here nung beginner tutorial ko, okay? So, first, ang gagawin natin, guys, is slip knot tayo. Gagawa tayo ng slip knot. Okay. Ayan. Tapos, first is we're gonna do 11 chains. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? And then, ayan, nakagawa na tayo ng 11 chains. And then, fourth chain from the hook. So, bibilang lang tayo. Ito yung hook natin. 1, 2, 3, 4. So, yung pang fourth niya, gagawa tayo ng double crochet. Okay? And then, we're gonna do 6 more double crochets. So, ayan. Okay? So, ito yung first 3 chains na in-skip natin. And then, nag-double crochet tayo dun sa fourth chain. And then, 6 more na double crochet. So, bali parang, aside from dito sa in-skip natin, we will have 7 double crochet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, on the last chain, hindi pala last chain, bali ito yung pinaka-first chain natin, nung nag-chain 11 tayo. Ito yung unang chain na ginawa natin. Gagawa tayo dyan ng 8 double crochet. 8. So, we have 8 double crochets dun sa first chain natin. Okay? First chain ng foundation chain natin. And then, we're gonna do 6 double crochet. And at the same time, guys, ito yung buntot natin. Yung simula nung yarn natin. Iipit na rin natin siya habang gumagawa tayo ng double crochet dito. Para hindi na natin siya kailangan i-weave pa. Okay? So, gawa tayo ng 6 double crochet, pabalik. Okay, so 1, 2, and then dun sa last chain guys, yung pinaka base nitong chain na to, ito yung fourth chain eh. Di ba nag-skip tayo tapos nag double crochet tayo sa fourth chain. Ito yon, yung fourth chain from the hook. Gagawa tayo ng 7 double crochet dito sa chain na to. Okay? So, yan na 7. And then, dito tayo mag-slip stitch. Ito yung una nating Bali, i-ignore natin tong in-skip natin na 3 chains nung una.
ito yung unang double crochet natin. So, dyan tayo mag-slip stitch sa ibabaw. Okay? Ayan. So, ito na yung bali first row natin. Okay? So, ayan. Ito guys, pwede na natin gupitin to, yung buntot dito. Okay? So, ayan. After this, guys, ang gagawin ko, normally, we would do, pagka sa susunod na row, magagawa tayo ng 2 or 3 chain. Okay? Pero ako, gagawa ako ng magic double crochet. Okay? Kasi pag gumawa tayo ng parang chain lang, payat kasi siya eh. Hindi siya parang pareho nung itsura nung normal na double crochet. So what I do, gumagawa ako ng parang magic double crochet tawag ko eh. Hindi ko talaga alam kung anong tawag sa kanya. Pero what we're gonna do, after natin mag-slip stitch, okay? After natin mag-slip stitch, magsi-single crochet ako. Papasok ko dito sa may unang chain niya kung saan tayo nag-slip stitch. Papasok ko dyan. Yarn over. Okay. Yarn over, pull through 2. So, para lang tayo nag-single crochet. Okay. So, gumawa ako ng single crochet. Tapos, papasok ko yung hook ko dito sa isang loop lang ha. Diba? Dalawa yan. Dalawang loop. Papasok ko dito lang sa isang loop. And then, yarn over, pull through 1. 1 lang muna. And then, yarn over, pull through 2. So, ito yung pinakaunang double crochet natin for this row. Okay? So, sa mga beginners pa lang, pwede nyong lagyan ng marker to para hindi kayo malito. Although ako kasi, alam ko kung saan yung unang chain ko. So, hindi na ako nagmamarker pagka ganito. Pero dun sa mga beginners na medyo malilito pa kayo, kasi ako din na nagsisimula, nalilito ako kung saan ako nagsimula. So, mag-put na lang kayo ng stitch marker. Okay? So, ito yung first stitch natin, first double crochet natin. Tapos, bale, mag-i-increase tayo. Dalawang double crochet sa same spot. So, gagawa ulit ako ng isa pang double crochet sa same chain. Okay? So, increase yung tawag dyan, guys. Okay, and then, 6 double crochet ulit. Okay? So, 6 double crochet. Okay? And then, 8 na increase. Gagawa tayo ng 8 na increase dito. Okay? So, ito yung first increase natin. Ibig sabihin na increase, guys, dalawang double crochet sa isang chain. Okay? So, first increase. Second increase. Okay, so we have 8 increases. Okay, so ito yung last na double crochet natin na isa lang. So, ito yung mga increase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, 6 double crochet ulit. Okay, 6 double crochet. And then, 7 increases. So, first increase, second increase, third increase, okay? So, ayan na yung 7 increases natin, okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 increase. Okay? So, parang lumalabas na 8 increase din dito kasama yung unang increase natin sa first chain natin dito sa row na to. So, this is the second row. So, mag-slip stitch tayo dun sa minarkingan natin kanina. Okay? So, slip stitch.
Yung slip stitch guys is yung yarn over nyo lang tapos dire-diretso dun sa last loop natin. Okay? Yan. Okay? So, ito na yung sole natin, yung pinakatalampakan ng booties. Yan. So, dapat to 3.5 inches. Asa na ba yung ating tape measure? So, ayan. Okay. Dapat nasa around 3.5 inches siya. So, ito yung pang 0 to 3. Pagka gusto nyo ng mas maliit pa, for example, for newborn, siguro hanggang dito yung sa newborn, mga 2.5 inch yata or 3 inches, gumamit na lang kayo ng 2.5 or 3 mm hook. Ano na lang kayo guys, experiment lang din kayo. Yung sole lang yung gawin nyo, tapos sukatin nyo na lang. Okay? So, next row, bali pang third row natin, maiiba na siya, okay? Magdo-double crochet tayo sa back loop only, okay? Back loop is, kung makikita nyo yan guys, di ba parang pa-V yan, yung mga chain natin, pa-V. Ito yung front loop niya. Ito yung back loop. So, dalawa siyang loop dito sa isang V na to, di ba? So, magdo-double crochet tayo sa back loop lang. So, magsisimula tayo dito sa unang-unang chain kung saan tayo nag-slip stitch. Okay? Tapos, Tapos, ang gagawin ko is yung ginawa rin natin kanina na magic na double crochet. So, sisimulan ko siya. Flirkin! No. Okay? So, dito tayo magsisimula. Kulit ng Flirkin. Okay. Back loop. So, gagawa tayo ng single crochet muna. Tapos, kuha dito. Sa isang loop lang, papasok sa isang loop lang. Yarn over, pull through 1. Yarn over, pull through 2. Okay. Tapos, double crochet lang. Tag-iisang double crochet lang around. Okay. So, magkakaroon tayo ng bali 44 chains. Okay? So, paikot, back loop lang, 44 na double crochet. So, ayan guys, natapos na natin yung third row natin. So, dapat meron tayong 44 chains. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Okay? Sorry guys, nakalimutan kong i-mark yung first stitch kanina. Ito yung first stitch na. Ito kasi Flirkin eh. Nakain yung marker. So, ito yung first double crochet natin kanina. So, dyan tayo mag-i-slip stitch. Okay? So, after we do a slip stitch, okay, chain 1. Okay, chain 1 and then 8 single crochet starting from dun sa chain kung saan tayo nag slip stitch. Okay? So, 1. And then, lagay na lang din kayo ng marker, guys, sa first chain nyo. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Okay? So, 8 single crochet. Kung makikita nyo guys, may form na yung boots dahil nag-double crochet tayo sa back loop only. Okay? So, 8 single crochet. Ulit na itong batang to. Diba?
Ayan. So, ngayon, para makuha natin guys yung design na yung parang poste-poste, okay? Ang gagawin natin is magdo-double crochet tayo, alternate front post, back post, front post, back post, okay? Tapos decrease. Anak ka ng tatay mo talaga. So, pagka yung gagawin nyo is yung plain lang, yung walang poste-poste, ang gagawin nyo lang is normal decrease lang, na double crochet decrease. So, ang normal na double crochet decrease is, ito yung double crochet nyo dito sa baba, di ba? Mag-yarn over muna kayo, pull through 2, okay? And then yarn over again, pasok dun sa next chain, yarn over, pull through 2, and then yarn over, pull through 3. Yan yung normal na double crochet na decrease, okay? Pero dahil gagawin natin ngayong may mga poste-poste, ang gagawin natin sa front and back post tayo gagawa, okay? So kung gusto niyo yung design nung plain lang na booties, ganito lang gagawin niyo, okay? Anyway, gagawa din ako ng tutorial din na yung plain lang yung yung design ng booties, yung walang poste. So dahil gagawa tayo ng mga post, ang gagawin natin, double crochet tayo, front post, pag sabing front post, dito tayo, para sa harap yung poste. Yarn over, pull through 2 muna. Tapos hindi natin yan ipo-pull through Yarn over, pasok naman tayo dito, gagawa naman tayo ng back post. Okay. Pull through 2. Yan, pull through 2 and then pull through 3. Okay, so ganun ulit. Gagawin natin yan alternate 8 times. Okay, so bali 8 times. Yan. So 8 decrease, 8 na decrease na alternate front post, back post. Okay? So, slow mo ko ulit Yarn over, pasok sa front post, yarn over, pull through 2. Okay? Yarn over, pasok sa back post, pull through 2, tapos pull through 3. Okay? So, ayan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na post dito sa front ng booties natin. So, after nung 8 na decrease, gagawa naman tayo ng 20 na single crochet. So, after ng 20 na single crochet, mag-slip stitch tayo dito sa minarkingan natin na first chain natin dito sa row na to. Okay, so slip stitch. So, on this row, we will have a total of 36 chains. So, after natin mag-slip stitch, mag-chain 1 tayo ulit. So, chain 1. And then, gagawa tayo ulit ng 8 single crochet. So, 1. So, i-mark muna natin tong first chain natin. Ayan. Then, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, ayan. Meron na tayo ditong 8 na single crochet. So, ngayon, magdi-decrease tayo ulit. This time 4 na lang. And hindi na tayo gagawa nitong mga post na to. So, bali normal na decrease na lang na double crochet gagawin natin dito sa mga chain lang na to. Okay?
So, first decrease. So, yarn over, pull through 2, yarn over, pasok sa next chain, pull through 2 ulit, and then pull through 3. Okay, so ganun ulit. Yan. So, 4 na ganitong decrease ang gagawin natin. Okay? So, ito yung 4th decrease natin. So, after nyan, 20 na single crochet ulit tayo dito sa side na to. Okay? So, 1, 2, so, after ng 20 single crochet, ganun ulit. Slip stitch tayo dun sa first chain natin. And then, chain 1. Tapos, 8 na single crochet ulit. Okay? So, marking na natin ulit yung first chain. Okay. So, 2. So, after ng 8 double crochet, gagawa tayo ulit ng double crochet decrease 2 times. Okay, so, first decrease, then second decrease, tapos after ng dalawang decrease, si-single crochet ulit tayo ng 20 times. So, ayan, after ng 20 single crochet, ganun ulit, mag-slip stitch ulit tayo dito sa first chain ng row na to. So, slip stitch, tapos chain 1 ulit, tapos 8 na single crochet ulit tayo. And next is we're gonna do 1 double crochet decrease. So, isang decrease na lang gagawin natin. Ito na yung last na decrease natin. And after this last decrease, we're gonna do 14 single crochet. So, nandito na tayo sa pang 14 na single crochet natin. Ang gagawin naman natin next is decrease. Pasok dito sa chain, and then yarn over, pull through, and then pasok ulit sa susunod na chain. Okay? And then yarn over, pull through ulit, and then yarn over, pull through all 3. So, after nyan decrease, gagawa tayo ng 4 na single crochet dito. Hanggang sa matapos natin tong row na to. Okay, 3, and 4. Yan. So, next na gagawin natin is mag-slip stitch na tayo ulit dito sa first chain natin sa row na to. Yan, slip stitch. So, ito na yung pinaka-last row nung pinaka-body ng booties natin. Okay? So, gagawin na natin next is yung ankle cuffs. So, since yung design na gusto natin, itong may mga poste-poste na to, ganito yung gagawin natin. Okay? So, gagawa tayo ulit ng magic double crochet natin dito sa first chain kung saan tayo nag-slip stitch. So, yan. Single crochet. Pasok ulit dun sa isang loop. Then, we're gonna do double crochet around. So, tagi-isang double crochet dito sa row na to. We should have 28 double crochets after nitong round na to. So, ayan, naka-28 na double crochet na tayo. So, sorry, nalimutan ko na naman maglagay ng marker dito. So, ito yung first chain natin, yung first double crochet natin, ito. So, dyan tayo mag-slip stitch sa ibabaw niyan. Okay? So, after yung slip stitch, guys, eto na. So, gagawa na tayo ng mga poste-poste. So, mag-alternate ulit tayo dito ng front post, back post sa row nitong double crochets natin, okay? So, ang gagawin ko is yung parang magic na double crochet pa rin natin. Pero sa, ayan, sa front post ako maglalagay.
Okay, so makikita nyo parang dalawang poste siya, pero isa lang yan. So, front post, tapos gagawa tayo parang single crochet ulit. And then, pasok tayo sa isang loop lang, yarn over, pull through 1, yarn over, pull through 2. So, ito yung pinaka-unang post natin. And then, sa back post naman, ganun ulit. Okay? So, tag-iisa lang ulit yan, pero alternate na front post and back post yung gagawin natin all around. So, 28 pa rin na double crochet to na alternate. Okay? And by the way guys, kung gusto nyong design is yung parang ganito lang, yung parang isang layer lang ng ankle cuffs, you're gonna make 3 na may alternate na front post, back post. Okay? Bale, 4 rows ng double crochet to eh. Kasama yung pinaka-foundation natin dito. Okay? So, ayan, nasa end na tayo ng first na alternate row natin. Sorry guys, nakalimutan ko na namang mag-marker. Pero ito yung first chain natin, yung unang post natin dito, okay? So, dyan tayo mag-slip stitch. Okay? So, slip stitch tayo dito muna. And then, ganun ulit yung gagawin natin, yung ginawa natin sa alternate row. Pasok dito sa front post. Okay? Tapos, gagawa tayo magic double crochet ulit. Ayan. And, ayan, mag-marker na tayo para hindi na natin makalimutan ulit. Ayan. And then, ayun na. Same thing. Back post naman. So, ganun ulit dito sa row na to, guys. Front post and back post na alternate lang tayo hanggang sa end ulit ng row na to. So, ganun pa rin. 28 na double crochet pa rin to na alternate. So, we're gonna do 2 more rows. Okay? Para matapos yung booties na to. So, ayan guys. In-skip ko na yung video pero nasa last row na tayo nung ankle cuffs. So, bali naka 4 rows na tayo dito sa ankle cuffs. Yung base na double crochet plus yung tatlo na may alternate post. So, slip stitch na tayo dito. Ayan. Tapos, ika-cut na natin yung yarn natin. So, we have to fasten off na. Ayan. So, sa pag-fasten, guys, ang ginagawa ko is, so, kuha na tayo ng ating darning needle or tapestry needle. Ayan. Ito yung ginagamit ko, yung malaki yung butas. Medyo malabo na kasi ang mata ng lola nyo. So, yan. Ang ginagawa ko, guys, para hidden yung pinaka-end natin, mag-i-skip lang ako ng isang chain dito. Makikita nyo, ayan. May chain dito. Diba? Mag-i-skip ako. Tapos, ipapasok ko siya dito. Sa susunod na chain. Ayan. Tapos, ipapasok ko siya sa ibabaw nitong pinanggalingan ng yarn natin. So, kung makikita nyo, galing, di ba? Hindi halata kung saan nag-end yung chain natin. Tapos, itong natira, yan na yung i-weave ko. Tapos ako, guys, personally, yung iba, wini-weave lang basta, di ba? Pero ako talaga, guys, nagbubuhol ako, kahit isang buhol lang, para sigurado. So, kukuha lang ako ng isang part dito wherein magbubuhol ako. Yan. So, may isang buhol ako, tapos tsaka ako i-weave yung natirang yarn. Tsaka ako siya itatago. Para sigurado lang na hindi siya mag-unravel. Tapos, ayan, ikakat na natin to. Yan na to. O, diba, bongga, hindi halata kung saan nag-end yung row natin. Nakatago siya. So, ito na yung finished product nung pang 0 to 3 months natin, guys. Ayan. Pero, guys, kung gusto niyo pala yung ankle cuff na parang naka-fold, ito kasi hindi siya naka-fold, diba? Diretso lang. Kung gusto niyo naka-fold, imbes na 4 rows ang gagawin natin dito, na 3 na may alternate, ang gagawin nyo lang is 8. 8 na rows ng may alternate. So, bali 9 kung kasama yung foundation double crochet natin sa ilalim.
So 8 rows ng alternate kasi 'di ba guys yung pinakailalim dito natin, simpleng double crochet lang ginawa natin. Tapos yung 3 dito is yung may alternate. So mga hanggang dito yung taas niya guys, nung ankle cuff nyo. Tapos i-fold na lang yung pababa. So ayun guys, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo guys. And sana na-enjoy nyo tong video na to. Hayaan nyo gagawa pa tayo ng marami. Basta itong butis na to guys, ito yung pinaka-basic lang. Pero marami pa tayong design na pwedeng magawa dito sa butis na to. So pwedeng simpleng plain lang yung design. And pwede rin itong may mga post. Pero yung design niya, marami tayong gagawin pa guys. Abangan nyo lang yung mga videos ko. May mga iba't ibang animals tayo na ide-design dito sa butis na to. So please don't forget to subscribe, hit that like button, and share this video guys kung may mga kakilala kayo na gustong matuto mag-crochet. And I'll see you very soon na marami pa tayong gagawing magagandang projects. Bye!